Alright, good morning, good morning, good morning. Guys, mabilisan lang mga kababayan, mabilisan lang ito. May gusto lang akong i-share sa inyo. Ito, pakita ko sa inyo sa ating screen. Ayan mga kababayan, tingnan ninyo. Yan po sa ating screen. Teka, lakihan natin. Lakihan muna natin para makita nyo muna. Ayun sasakyan po Mukhang ano to, Chevrolet. Number 7 mga kababayan. Okay, ayan po yung mga number sa mga sasakyan ng mga politiko, di ba? Number 8. Pag number 8, congressman di ba? Pag number 7, senator. Yan ang may ginagamit talaga sa mga plate numbers ng ating mga politiko para at least ma-distinguish natin at makita, nako, si senator dadaan. Si senatong, ayan na si senatong. Kaya usually convoy yan mga kababayan di ba? Tapos, minsan makikita natin number 8. Ayan na si congressman. Ayan na si congressman, mga kababayan. Parating na si congressman. Ngayon, eto. Okay naman sana yung mga numero na yan. Wala tayo. Hindi naman plate number pinag-usapan natin. Talagang ginagamit po yan Ngayon, ang problema, etong si Senatong, ay wag na natin sabihin Senatong kasi hindi naman natin alam kung kasama siya mismo dun sa sasakyan. Pasaway na sasakyan na driver. Okay, sisihin natin yung driver kasi hindi naman si Senatong ang nagda-drive na ito. Malamang driver ni Senatong. Etong driver ni Senatong, itong may sasakyan na number 7 na puti na Chevrolet. Chevrolet po ata ito Ang ginawa nitong Tolongges na to, dumaan po sa bus lane. Etong bus lane na to, napaka-controversial na itong bus lane. Bakit ba kayo daan sa bus lane? Meron naman designated na daanan. Ang laki-laki naman ng EDSA. Bakit doon kayo sa bus lane dumadaan? Excited? Excited ba kayo? Siguro natatain na tong si Senatong. Nagmamadali. At doon dumaan sa bus lane. Ngayon nung dumaan sa bus lane, anong nangyari mga kababayan? Sinita. Kayo, alam nyo kayo mga Senatong, alam nyo na bawal. So, dapat expect ninyo na kayo'y sisitahin. O alam nyo na bawal at alam nyo na sisitahin kayo pero mayabang kayo. At ipagyayabang ninyo na number 7 na sasakyan ng pagkaari ni Senatong, ang lakas ng loob ninyo na dumaan dyan at pagdating sa dulo, tingnan yung katulonggisan gagawin ninyo. Ito mga kababayan, tingnan natin itong pasaway na driver na to. At hindi natin alam kung si Senatong nandun sa loob kasi parang di ko naman nakita mga kababayan. Ito, teka lakihan natin. Panoorin natin itong video para makita natin yung ano nangyari. Dumaan sa bus lane Okay. Sir, sakit lang po, sakit lang. Sakit lang, sir. Ayan. Yung naririnig na yung traffic enforcer at pinapahinto yung sasakyan. Teka muna, sir. Pinahinto yung sasakyan. Bakit? Syempre may violation Unang-una kasi, hindi naman yan pahihintuin kung walang violation. So may violation. The fact na dumaan ka sa bus lane at hindi ka naman bus, violation na yon. Di ba napakalinaw na violation? So pinahihinto siya nung traffic enforcer. Nakabante mo Sakit lang. Ayan, siguro yung traffic enforcer nagka-camera, siguro yung kamay ng traffic enforcer at hinihinto yung yung sasakyan. Tolongges inaabante. Balak mo pa atang sagasaan yung enforcer. Ayan number 7 Pasaway. Eto mga kababayan, ito nakakalungkot. Etong mga pinili natin, mga binoto natin. Sabihin na natin na wala si Senatong dyan. Sabihin na lang natin. Pero,
Responsibilidad mo yan eh. Kahit sabihin mo, wala ako dyan eh. Hindi naman ako kasama dyan eh. Pero, alam ninyo, yung responsibilidad ninyo, lahat ng tao ninyo dapat tinuturuan ninyo. Kasi ayan mga yan, sunod-sunuran lang naman sa inyo yan eh. Tingnan nyo, halimbawa na lang, ito si yung hammer ni yung armored, yung matinding sasakyan ni Chavit Singson. Dumaan dun sa bus lane. Hindi naman dadaan sa bus lane yun kung hindi pinayagan ni Chavit. Talagang binigyan ng instruction yan, pero alam ni Chavit yung violation. Siyempre, yayamanin. Namigay na lang ng, di ba, alam ko, binigyan ni Chavit na 100,000 pesos yung yung mga enforcers dyan bilang pabuya dahil natuwa daw siya. Kasi talagang pinapatupad yung batas. Pero, ito yung nangyari. Mali O ngayon, itong pasaway na number 7, malamang may instruction itong senatong dyan. At kung wala naman, dapat yung driver mo, tanggalin mo na kasi mayabang. Baka mas mayabang pa sa'yo, senatong. Ngayon, pinahihinto ang ginawa, umatras. Pakiatras po, pakiatras. Ayan, Pakiatras po. Okay. Pinatras kasi baka dikit na dun sa enforcer kasi pinapaanang hinto nga, umaabante. So, pinatras ng konti. Ayan, umatras nga. Ang layo naman ng inatras mga kababayan. Ha? Sir, saglit lang. Ayun, umatras. Umatras nga, ang bilis na umatras. Kumbaga, parang pumipwesto na para sumibat. Ano nangyari? Sir. Sir, saglit lang. Sir, i-verify lang naman kayo eh. Sir. O tapos yun, sumenyas ha. Sumenyas. Alam ko, bad finger Mamaya, tingnan natin yung report. Sir, license po, license. Driver's license po. Baka sumapit ka. Sumapit ka. Ito tingnan nyo mga kababayan. Alam nyo dapat, itong mga pasaway na to, dapat itong video na to, dapat hindi nyo binler Pasaway na, bakit naka-blur pa? Ba't binler nyo? Ito mga ganitong klaseng pasaway na tao, dapat hindi nyo binibler, dapat pinapakita nyo mismo sa camera. Unang-una, hindi na nga sumunod Hindi na nga sumunod sa batas bakit binler nyo pa? Diba, dapat bigyan ng leksyon yan. Yung mga pasaway na ganyan, hindi binibler para makita ng taong bayan. Diba? Kung sino yung mga pasaway na yan, ang pasaway ni mga tao nitong, ni Senatong. Diba, ba't yung binibler? Ay, naku po, talaga naman. Ayan, umatras na, mga kababayan. Natitikitan yung umatras na. Hayaan mo lang siya. Okay. Alright. Ayan. So, nangyari, wala.
Ang nangyari, tinakasan lang sila. Ito minsan nakakainis ha. Alam nyo kung ordinary lang yan. Kung motor lang yan, kung medyo sedan na mga hindi yayamanin. Sinita na nila yan eh. Hinabol nila yan yung mga MMDA minsan na magagaling sa mga mahihirap. Sinundan na nila yan. Talagang pinahinto nila pero wala silang nagawa. So kayo minsan may mali rin kayo eh, mga enforcer eh. Takot din kayo eh. So minsan dapat kung paano nyo pinapatupad ang batas sa mga mahihirap, sa mga ordinaryong Pilipino, dapat ganun din dyan sa mayayaman. Dalawa. Pasaway, tapos ito namang enforcer, takot din. Ewan ko, ano ba nangyayari sa atin? Ayan mga kababayan, ginawa na itong number 7 na ito, tinakasan yung enforcer. Yung enforcer naman walang nagawa. Pero alam nyo, kung itong enforcer na to, kung medyo ordinaryo, matapang to. Matapang to sigurado. Baka tumatakbo na, habulin pa nila eh. Yung mga demotor dyan sa EDSA, minsan nakakabisit din eh. Pag ordinaryong tao, kayang-kaya nila. Pero pag mga ganyan, ba't hindi nyo, wala kayong nagawa? Nahuli nyo na, hindi nyo hinarangan. Bakit number 7? At doon naman sa sa may-ari niya, kung sino ka man, hinayupa ka. Kapag alam niyang gawa-gawa kayo ng katarantaduhan, gagawa kayo ng pagsaway, panagutan ninyo, magpatikit kayo. Titikitan lamang kayo eh. Meron kayo violation eh. Kaya, kung sino man tong senatong na to, sino man may-ari niyan, alam ko senatong yan eh, number 7 eh. Ito nga, basahin nga natin yung report. Sabi dito, isang puting SUV, plakang 7 ang dumaan sa EDSA busway sa bahagi ng Guadalupe Station na tumakas pagkatapos sitayin ng mga operatiba ng SAICT. Wala kayo, ganyan kayo, SAICT. Kahapon. At dagdag pa dun sa kanyang disrespectful behavior, yung pasahero sa likod, nag-middle finger pa habang sila'y paalis. Wala. Hindi, pasaway na, bastos pa. Nag-middle finger pa eh. Disrespectful na staff ng isang senatong. Malamang staff yan, driver o katulong o ano man yan. Bastos eh. Ang protocol plate number 7 ay nakasign para lamang sa sasakyan ng mga senator. Ayan. Yan, senator. Senator ang may sala. Sabi ng senator, wala naman ako dyan eh. Hindi, kahit na dapat ino-orient nyo yung inyong mga tao. No-orient nyo na wag ganon, wag bastos, at wag pasaway. So itong enforcer naman takot din. Wala pala kayo. Pag malalaking tao, tameme kayo, hindi nyo kaya. Pero pag ordinaryong tao yan, malamang hinabol pa nila yan eh. Diba? So, pare-parehas kayo pasaway. Sarap nyo pag-uuntugin, sa totoo lang. Diba? Itong enforcer takot. Pero pag ordinaryong tao, matapang, kala mo kung sino. Ito naman pasaway na porke senator. Porke mataas na opisyalis ng gobyerno, hindi na sinusunod ang batas. Pag sinita mo, galit, nangaratang ka pa. Walang iya talaga. Ay, nako. What country is this? Okay lang mga kababayan, na-share ko lang para at least alam ninyo yung nangyari sa bansa natin. Akala ko parami yung mga pasaway at marami pa talagang entitled. Ay, kayo mga senator, baka pwede naman pakiusapan nyo yung mga, o sabihan nyo yung mga tao ninyo. Huwag naman mas mayabang pa sa inyo. Mga pasaway pa, mas pasaway pa sa inyo. At doon naman sa mga nagpapatupad ng batas, ayusin nyo naman din.
Dapat kung matapang kayo sa mahirap, dapat matapang din kayo sa mayaman at dito sa mga entitled. Diba? So, ilang mga kababayan, maraming salamat po. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila tayo sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.